Yan, para naman po sa pinaka-importanteng part ng ating service kay Lord Jesus, ihanda na po natin ang ating puso, isip at kaluluwa para tanggapin ang mensahe. Ngayong linggo ni Lord Jesus na ihatid sa atin ni Red Mark Garian. Palakpakan po natin si Jesus sa kanyang natin. Kayo po lahat ay tumayo. Lahat ng may pagkakailangan, manalangin, maghiligan sa Panginoon Yesu Cristo na sa kamay. Ibayo na tayo sa kasama manalangin. Hallelujah, Jesus. Marami pong salamat, Lord Jesus. Patuloy pong tinatagat po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi lamang sa dapat ito, kundi sa aming pagkakatalaga ng aming lahat sa iyo. At doon din, Panginoon, sa lahat ng aming mga laman. Salamat po, Lord Jesus, bilang ikaw ang Emmanuel, Diyos na sumasa amin. Na laging kasama ka namin, Panginoon, laging ang iyong presensya ay nasa aming kalagitnaan, sapagkat kung nasaan ang dalawa o tatlo na nagkakatipon-tipon na nasa iyong pangalan, ikaw po, Panginoon, ay nasa kalagitnaan. At ikaw ay hindi lamang nasa kalagitnaan namin, Panginoon, kundi ikaw ay nasa aming puso, nasa aming mga buhay. At ikaw, Panginoon, ang nakapangyari sa bawat sa amin, sapagkat, Panginoon, una sa lahat ay amin na itinalaga ang aming lahat sa iyo. Ikaw na po nagmemay-ari sa bawat sa amin, kaya narito ang aming buhay, narito po ang aming sambahayan, narito po ang aming kabuhayan, bawat nakaalay at nakahain para sa iyo, Panginoon Jesus. At sapagkat ikaw ay aming Panginoon Diyos na tumatangkilik, Panginoon Diyos na kumukup, Panginoon Diyos na
nagme-may-ari sa amin, nag-iingat, Panginoon Jesus. Alam namin, Panginoon, na sa aming pagtawag sa iyong pangalan, ikaw ay tumutugon sa amin. Sapagkat ito po ang iyong pangako na kung kami ay tumawag sa iyo, ikaw ay tutugon. At sinabi mo rin, Panginoon, ay meron ka ng sagot sa aming mga pangangailangan, panawagan sa iyo, Panginoon. Kaya buo ang aming kalooban at tumawag ngayon sa iyong pangalan. Na lahat ng aming mga pangangailangan na aming pinahayag sa iyo sa pamamagitan ng kamay na aming itinaas. Ikaw, Panginoon, at siya patuloy din na sumasagot sa buhay, sa bayan at kabuhayan ng bawat isa sa amin. Lord, iba't iba ang aming mga kahilingan. Maaaring ito ay pagpapagaling mo sa mga may karamdaman. Maaaring ito, Panginoon, ay pagtagpupo sa mga pangangailangan namin na pananalapi o mga bagay-bagay. Maaaring ito, Panginoon, ay kapayapaan doon sa mga naguguluhan. Maaaring ito, Panginoon, ay lakas ng loob na mapagtagumpayan namin ang lahat ng mga hamon na hinaharap namin sa sanlibutan na ito, Panginoon. Sapagkat sinabi, Panginoon, na magagsigalak kami sapagkat napagtagumpayan mo na ang sanlibutan na ito. Maraming pong salamat, Lord Jesus, na naman ang mga pangangailangan namin ngayon. Maging yan naman ay karunungan para sa mga pagsusulit sa paralan, maging yan man ay liwanag ng Panginoon sa aming pagpapasihan. Na sa aming pagpapasihan, Panginoon, ito po ay isang hakbang na lalo pang paglapit namin sa iyo. At ang sino mo lumalapit sa iyo, Panginoon, ikaw ang lumalapit din sa kanila. Kaya maging malapit ka po sa bawat sa amin sa panahon ng aming pangangailangan upang kami magsumpong, Panginoon, ng iyong kaawaan at kahabagan sa bawat isa sa amin. Kaya ngayon, Panginoon Jesucristo, sa aming pagtaas ng aming mga kamay, ikaw na po, Lord Jesus, ang maging katugunan sa lahat ng aming mga pangangailangan na ito, sapagkat ang lahat ng ito ay aming iniling mula sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan na walang pangalan na binigay sa silong ng langit na sukat naming kaligtas, kundi ang pangalan ng Panginoon Jesucristo. Kaya ikaw ngayon, Panginoon, ang kaligtasan namin sa lahat ng mga pangangailangan namin, sapagkat ikaw ang kaganapan, Lord Jesus, ng pinakamagandang buhay, pinakamasaganang buhay, pinakagpalang buhay para sa bawat isa sa amin. At ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay magkasabi ng Amen and Amen and Amen. Lord, thank you. Noong nakaraan before, I had some difficulty trying to depict to you the different ages, even kind of the evangelistic fiesta. Lalo na yung panahon ng mga huling mga araw, the last days. Para makita nyo in one glance ano yung pinag-usapan natin dito na close of the present age, or that's another term for the last days of the church. We are living in the last days of the church.
explain to you. Kung ito yung panahon ng first coming ng Panginoon Jesucristo, ang ating inantay ay yung kanyang second coming. So, yung last days, sinasabi sa Bible na pagmula nung mamusap ng Panginoon Jesucristo sa atin, yun na yung simula ng last days. No? Hebrews chapter 1 verse 2. But in these last days, God has spoken unto us through His Son. Kaya nung magmula ng mangaral ng Panginoon Jesucristo, magsimula siya sa kanyang public ministry, nagsimula na yung tinatawag na last days. No? At dumating yung panahon na siya ay mag-crucify, mamatay, at He died, buried, and then He was resurrected on the third day. No? Dumating yung panahon na ang Panginoon ay umakyat sa kanang dako ng Diyos Ama. No? Sinasabi na, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross, despite the shame, and is now set down at the right hand of God. So, kung siya umakyat, siya'y naupo sa kanang dako ng Ama, ng Diyos Ama. Okay. So, ito yung kanyang pag-akyat when He ascended bodily to the heavenlies, no? At the right hand of God. Yung last days, nagpapatuloy panahon ng age of the church. Ating kinalanan yan ngayon ng panahon. Ito yung panahon na ang iglesia ay bukas para sa lahat ng mga umalis sa kasalanan at talaga ng kalagbuhay sa Panginoon sa Kristo, tumalima sa tawag ng Panginoon at mabuhay para sa ating Panginoon sa Kristo. Lahat ng mga talaga ng kalagbuhay na yan sinasabi na kabilang sa church. And we are in this age of the New Testament church. Yan. Kaya magmula ng mangaral ng Panginoon sa Kristo, panahon ng church. Papatuloy yan. But the church will close when all those belonging to the church, the Testament church, will be raptured. I'll be taking this up later, no? Rapture, yung aagawin ng Panginoon, una yung mga patay, at pagkatapos yung mga buhay. Ito yung tayo ay narito somewhere waiting for the rapture, the coming of the Lord for His church. Tayo yun, no? Pagkatapos ma-rapture ang mga saints, ito yung mga pinagkikanalan ng Panginoon sa Kristo sapagkat sila na ay nilinis ng Panginoon ang kanilang kasalanan sa pamamagitan ng paghugas ng kanyang dugo at sila ay nabubuhay para sa Panginoon sa Kristo, nagtalaga ng buhay sa Panginoon sa Kristo. Tayo ay somewhere here. The rapture which is about to happen is very imminent, could happen any time. No? This is the first phase of the second coming of the Lord Jesus Christ, the rapture. No? The Lord will descend from heaven and first will resurrect the dead in Christ, ang mga namatay na nasa Panginoon sa Kristo. And we who are alive, sabi na po, yung church, will be taken up with them, and we will meet the Lord in the clouds, and so we will be with the Lord forever. That's the rapture. No? Pero may second phase ng pagbabalik ng Panginoon. Dahil pagkatapos ma-rapture ang mga believers, yung daigdig natin na ito, papasok sa tinatawag na Daniel 7th week, or that's the 7-year tribulation period.
no? Na maghahari dito ay yung Antikristo. There will be false peace for the first half of the 7 years. But after the first half, the Antichrist will break his peace pact with the nation Israel. So magkakagulo dito sa second half, no? There will be a great tribulation period. Kung hindi mag-intervene ang Panginoon, ang ito ay sisirain ng mga nakatira dito. No? Because nuclear weapon will proliferate during this period. Kung hindi mag-intervene ang Panginoon, dahil ang Panginoon, doon sa Revelation chapter 19, will visibly and personally come to establish His kingdom for 1,000 years. Ito yung millennial kingdom na ang Panginoon ay maghahari mula sa Jerusalem. And He will be reigning from Jerusalem all over the world. And every one of us, every year, will have to go to Jerusalem to worship the Lord Jesus Christ. No? So dito, wala nang visa-visa. Wala nang passport. Tayo ay, we are obligated to go to Jerusalem every year to worship the Lord Jesus Christ. Dito sa millennial kingdom, there will be true peace. Yung kapayapaan dyan ay yung baka at saka yung leon na kain ng straw. Yung straw, yung Dayami. No? Dayami. Yung bata maglalaro doon sa butas ng ahas. Paglalaro niyo yung ahas. So, there will be worldwide peace here. At saka, merong progress, merong peace and order. Yan yung millennial kingdom ng Panginoon sa Kristo. Prior to the burning of this whole earth, and this whole earth, and all heavens will be replaced with new heavens and new earth. That's in Revelation chapter 21. Okay. But let's go na dito sa what will happen during the rapture. No? Anong mangyayari? Anong gagawin natin? Anong mangyayari before the rapture? During the rapture? Anong mangyayari dyan? What happens if we are left behind sa rapture? Those that are left behind, those that are not raptured by the Lord Jesus Christ will be left behind, and they will have to go through the 7 years tribulation period. Lord willing, we shall be able to touch on that also. Pero, huwag nyo nang balakin ang pumunta ka na. Dahil, yung dadaanan nyo, it will be a great tribulation which the world has never experienced before. Kaya matindi. No? If you don't have the mark of the beast, or the mark of the Antichrist, you cannot do business. You cannot have your livelihood, you cannot buy, you cannot sell. Wala. Kung magkasakit ka, you cannot go to the hospital. Pagka magutom ka, you cannot go to the grocery to buy your things. So, talagang matindi. So, dapat ang layunin ng bawat sa atin ay maghanda para sa rapture, and so we shall be with the Lord forever. So, there's the first coming, there's the second coming. The second coming, the first phase, saka main phase. And the first phase will happen at the end of the church age. Yung second phase will happen after the 7-year tribulation period, and that's the start of the establishment of the millennial kingdom by the Lord Jesus Christ.
So keep that in mind. So I can proceed makapag-pray ako sa aking sa message ng Panginoon Hesus Kristo. First Corinthians chapter 15. Verse 51. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep. Yan, yung sleep dito ay dito. Pagtulog dito ay isip mamamatay. No, hindi lang tayo mamamatay. Sa pagdating ng Panginoon, may mga namatay, may buhay na mga mananampalatay. But we shall all be changed. Ano yung pagbabago nito? In a moment, yung moment dito ay atomos. No? Yung una, kala ng mga tao, yung atom, hindi divisible yan. Ngayon, na-divide na yan, may mga subatomic particles na yun, no? But, good enough na ang ginamit nito na term ay atom. It's a, good para na yan, it's something that is indivisible. In a moment, in a twinkling of an eye, saksak na lang. There's so many things that can happen in a twinkling of an eye. Dito, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For the corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which given us the victory through our Lord Jesus Christ. Ito ay description ng darating na rapture. How will it happen? In a moment. In a twinkling of an eye. Pag sinabing twinkling of an eye, meaning it will be very sudden. Very quick, very sudden. Wala tayong inaantay na sign kung kailan darating ang Panginoon Kristo o pag-agawin niya ang kanyang mga mananampalataya. In a twinkling of an eye, the dead shall be raised incorruptible. Yung dating naagnas ng katawan ay bibigyan ng katawan na hindi na maagnas. It will be a glorified body. And we who are alive, tayo mga mortal, will be immortalized. We will have also yung glorified body. The glorified body, if you remember, that's the body of the Lord Jesus Christ that will say, ibangon muli mula sa mga patay. Na yung katawan na yan ay walang barrier o walang maaaring makahadlang. Kahit sarado mga pintuan, kahit sarado mga bintana, yung mga alagad ng Panginoon sapagkat takot during those times. Sarado lahat. Pero nung natitipo ng kanyang mga alagad, lumabas ang Panginoon sa kanilang panginoon. He could be in one place, and in another place, at the same time, walang handa ang Panginoon sa Kristo. And that will be the kind of body that we will have. Glorified body.
doon din sa 1 Thessalonians chapter 4. This describes also the event of the rapture. Ito, sabi. Verse 13, but I would not have you to be ignorant. Gusto ni Apostol Pablo na ipahayag yung sa kanila yung mangyayari sa huling mga araw. Sapagkat itong mga taga-Thessalonica nag-alala. Dahil ipangako ng Panginoon na He will come again. Sabi ng Panginoon sa John chapter 14, verses 1 to 3. Let not your hearts be troubled. If you believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. And if I go to prepare a place for you. And if I go, I will come again to receive you unto myself, so that where I am, there may you be also. Sabi ng Panginoon, no? So, alam nila na ang Panginoon ay darating. Paano ba yun yung magandang tayo? Oo, nag-aantay sila ng mga buhay na ito. They're waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. But what about their dead ones? No? So sabi ni Pablo dito, gusto ko malaman nyo ito. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep. Again, asleep dito, it's another term for those for the dead. That ye sorrow not, even as others which have no hope. So yung mga hindi nilalaman itong katuruan na pagbabalik muli ng Panginoon sa Kristo o pagkurin ang kanyang mga mananampalataya, buhay at patay, ay ano niluluto? They had sorrow. They had no hope. Kaya may mga ibang minsan, yung mga walang pananampalataya na ang mga nagtalaga ng buhay kay Jesus ay bubuhayin din ulit. Why? Because Jesus said, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he were dead, yet shall he live. So, yung mga mananampalataya sa Panginoon sa Kristo, patay man, buhay, ay bubuhay ng Panginoon para sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung walang ganitong pananampalataya, pag namatay ka ng maman sa buhay, parang naglulupsay, di ba? Parang katapusan na ng mundo para sa kanila. Kaya yung mga ito, pagka lalagay na sa hukay yung bawi, kasama mo. Ano may pag tinulak mo yun? Aahon din siya, hindi rin sasama. Pero, ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na nalulungkot sila at wala silang pag-asa sapagkat hindi nila alam kung katuruan na ito. The teaching of the resurrection and the rapture. Resurrection of the dead and the rapture of the living ones. Verse 14. For if we believe that Jesus died and rose again, even so they also which live in Jesus will God bring with Him. Kung paano nabuhay na magmuli ang Panginoon sa Kristo, and this is the crux of the gospel. That Jesus died, was buried, He died according to the Scriptures, He was buried, and He rose again from the dead on the third day as the Scriptures said so. Kaya doon sa earlier part ng 1 Corinthians chapter 15, sabi ni Paul doon, kung hindi nabuhay ang Panginoon sa Kristo, yung mga namatay, hanggang ngayon, napapahama. Because there's no, if the Lord Jesus Christ did not rise from the dead,
then there's no hope for us to also rise from the dead. Subalit ang Panginoon Kristo, at ito ay pinapatutuo according to Paul during the writing of his letter to his first letter to the Corinthians. There were more than 500 people who saw the Lord at one time. Nagpapatutuo na ang Panginoon Kristo ay nabuhay talaga. Bagamat pinapabulaanan ng mga Pariseo, mga pinuno ng relihiyon, mga Romano, na hindi na buhay ang ang Panginoon Kristo. But they could not go out to the public and say, hindi totoo na nabuhay si Jesus. Dahil maraming nakakita na si Jesus ay nabuhay ng muli. At that time, maraming kalaban ang mga alagad ng Panginoon Kristo. Na kung talagang hindi nabuhay ang Panginoon Kristo, pag ikaw ay nagsabi na nabuhay si Jesus, madali kang mapabulaan. Madali. All they have to do is to present to you the body of the dead Christ. Subalit, alam natin na yung tomb was empty. No? Although it was sealed with a Roman seal, yet that was broken, that heavy stone was rolled over, para Panginoon Kristo ay umalis at lumabas doon sa libingan na yun. Patunayan ng Panginoon Kristo ay nabuhay na muli. Walang makapagpabulaanan yung katotohanan ng Panginoon Kristo ay nabuhay na muli. Kaya, itong ganito pangyayari, resurrection ng Panginoon Kristo, ay nagkakaroon tayo ng pag-asa na kung tayo ay sumampalatay sa Panginoon Kristo, mauna naman ang isa, mahuli ang isa, subalit, meron nakatakda na panahon na lahat ng mga mananampalataya sa Panginoon Kristo magkita-kita muli doon sa piling ng ating Panginoon Yesu Kristo. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are sick. Smith, hindi tayo mauna kaysa yung mga namatay. Smith, yung mga namatay, unang bubuhay ng Panginoon para sa malubog sa ating Panginoon Kristo. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Yung mga namatay na nasa pananampalataya sa Panginoon Kristo, mauna silang mabubuhay. Then we which are alive, tayo ngayon, kung tayo madatnan ng buhay ng Panginoon Kristo, we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. So, sabay-sabay tayo sa salubong sa Panginoon Kristo, doon sa alapaap, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. At magmula doon, kasama na natin palagi ang Panginoon Kristo. In fact, during the millennial kingdom, we shall reign with the Lord for 1,000 years. Bago tayo pumasok doon sa bagong langit at bagong lupa. And then, verse 18 of chapter 14, let's start. Verse 18 of chapter 4. Wherefore, comfort one another with these words. So yung rapture, may dalawa, yung pagparito ng Panginoon, may dalawa. Yung pagparito, first coming, He will come as a babe in the manger. Subalit, sa pagbabalik ng Panginoon,
Ibubuhos niya yung kanyang galit sa mga bukod, sa lahat ng mga ayaw tumalima sa Panginoon Kristo. Sapagkat kapag hindi ka tumatalima sa Panginoon Kristo, you have made him a liar. No. Pag sinabi ng Panginoon Kristo na umalis kayo sa inyong kasalanan, tumuloy kayo sa akin upang hindi kayo mahatulan at kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pag hindi mo sinunod yun, ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi ng Panginoon Kristo. And then you have made him a liar. But the Bible says, let God be true and every man a liar. Ang Panginoon Kristo kailanman ay hindi magsasabi ng kasinungalingan because He is the personal truth. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. So, lahat ng mga hindi tumalima sa tawag ng Panginoon Kristo, sila ngayon ay nasa daigdig nito, ibubuhos ang Panginoon Kristo ang kanyang puno. Pero bago niya gawin yun, kukunin niyo muna ang lahat ng mga pananampalataya sa Kanya. First, the dead, and then we who are alive and remain. Ganon, i-rapture ng Panginoon yung mga buhay. Yung mga patay, i-resurrect ng Panginoon. Para hindi sila makasama doon sa 7 years tribulation period. Because the Lord said, He has not appointed us at wrath. In the next chapter, chapter 5. He has not appointed us to wrath, but to obtain salvation through the Lord Jesus Christ. Also in 1 Thessalonians chapter 1, verse 10, ito sinasabi, to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. There's a wrath that's coming. But we will be delivered from that wrath of God if now we commit our all to the Lord Jesus Christ. Ito yung panahon ng pagtatalaga ng ating lahat sa Kanya upang hindi tayo daraan sa 7 taon ng matinding kabigatian. There's a wrath that is to come. To all unbelievers, to all who have denied the Lord Jesus Christ, to all who have rejected the Lord Jesus Christ and His kingdom, there's a wrath to come. In other words, your rapture happens before the tribulation period. Merong yung mga Bible scholars, merong tinuturo na iba't ibang pagdating ng Panginoon. Meron yung tinatawag na pre-tribulation. No? The rapture will happen before the tribulation period. Or the rapture will happen in the middle of the tribulation period. Or the rapture will happen after the tribulation period. Yung ating pinapanindigan dyan sa All for Jesus, yung rapture ay mangyayari before the tribulation period. Because dito, sa mga verses, actually maraming verses, no? Yung pinupunta ng Bible dito ay tayo ay alisin ng Panginoon sa daigdig na ito bago niya ibuhos yung matinding kabigatian, yung kanyang buod, yung kanyang judgment sa daigdig na ito na ayaw sa magpalataya sa Kanya. So it's yung teaching ng Bible, it's rapture
rapture before the tribulation period. Ang short ng pangalan niya, pre-trib. Tawag ng mga Bible scholars yan. The rapture will happen before the tribulation period. Ay, ano mangyayari niyan? The Lord Himself will descend from heaven. Ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit. Ngunit hindi siya bababa dito sa lupa, kundi doon lang sa alapaap. Dahil doon ang meeting place. At yung mga patay, unang bubuhay ng Panginoon. At tayo mga narito sa buhay, susunod sa kanila upang salubuhin ng Panginoon doon sa alapaap. To meet the Lord in the air, and so we shall be with the Lord forever. Ang sabi niya, the Lord Himself shall descend from heaven with a shout. Maalala niyo nung ang Panginoon sa Kristo ay buhay niya si Lazarus. Sabi doon sa John chapter 11, He cried with a loud voice, and He said, Lazarus, come forth. In many places, John chapter 5, Matthew chapter 24, sabi doon, and those that are in the grave shall hear the voice of the Son of Man. And some of them shall rise unto everlasting life, and some of them unto everlasting condemnation. Ito rin sinasabi doon sa Daniel chapter 12, verse 2. And many shall rise and shall sleep in the dust, and some will rise to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. So, merong resurrection. There is that first resurrection. Yun yung pagkabuhay ng muli ng mga patay sa pagdating ng Panginoon sa Kristo. At ang sabi sa Revelation chapter 20, blessed are those who have a part in the first resurrection. For the second death shall not have power over them. Yung tinatawag na second death dito ay yung pagka ang Panginoon takdanan niya yung kanyang final judgment, those whose names are not found in the whose names are not written in the book of life of the Lamb, sila ngayon ay they will be cast into the lake of fire and brimstone, which is called the second death. Yung first death natin, physical, no? Pero meron tinatawag na second death, kapag lahat ng mga hindi mananampalataya sa Panginoon sa Kristo ay bubuhay maguli. That's the second resurrection. Bubuhay na maguli at sila ay katapos ngayon sa dagadagan ng buhay at sufre. But those who have one part in the first resurrection, hindi sila itatapos sa dagadagan ng buhay at sufre. Because all of these that were resurrected during the first resurrection will be able to enter the new heavens and new earth. Hindi sila ibubulit sa dagadagan ng buhay at sufre, second death. Yung second death, that's the final and eternal separation of man, the sinful man, from God. No? Wala na. Kung inyong maalala, si Lazarus, not Lazarus, who was made alive by the Lord Jesus Christ, doon sa James chapter 11. Iba itong Lazarus na ito, sa Luke 16. Itong Lazarus na ito, mahirap na mahirap. No? Nakaupo doon sa pintuan, okay, mayaman. Yung mayaman nagpapasasa
sabihin, itong si Lazarus, because he was not poor, and he had nothing to hold on to but the Lord Jesus Christ. Itong mayaman naman na ito, wala siyang pinahawakan dito ng kanyang kayamanan. Yung kanyang kalakasan. Parehong namatay. Pero nung namatay si Lazarus, sinasabi doon, he was taken up by the angels to the bosom of Abraham. Itong mayaman na lalaki ito, he was buried. Ito yung kamatayan ito ng physical death. Because that rich man was separated from the Lord. No? Yan yung meron tayong kamatayan ng physical when our spirit and soul are separated from our body. That's physical death. But there's a second death where our soul and spirit shall be totally, permanently, and eternally separated from God. Because those who will be going through the second death, they will be cast into the lake of fire and brimstone. Walang hanggan na pagdurusa, walang hanggan na paghihirap, kaya Satanas hindi makatao na doon. Nagkasama si Satanas doon sa lake of fire and brimstone. Paano pagdurusa? Walang hanggan. Kaya dapat matakot tayo na tayo magkaroon ng parte doon sa ikalawang kamatayan na ito. If you are born twice, you will only die once. But if you are born only once, you will die twice. Physical death and the spiritual death, or the second death. Kung ikaw ay pinanganak ng physical at pinanganak ng spiritual, you will only die once. Because though you will die, you will be resurrected back to life by the Lord Jesus Christ. You will not go through the second death. Because you will not be cast into the lake of fire and brimstone. So, ang Panginoon Kristo, He Himself shall descend with a shout. Una yung mga patay, tatawagin para mabuhay. Mauna sila. You shall not prevent them. Hindi tayo mauna. You shall not proceed before them. Mauna yung mga patay, and we who are alive shall join them. Bakit gano'n? Bakit una yung mga patay? Sabi na mga iba, kasi mas malayo yung kanilang dadaanan. They go along their way. They're 6 feet. The traveling distance is 6 feet longer than ours. Bakit? Nakalipig. Wala sa Bible yun. Wala sa Bible yun. Pero sila bubuhay na mga ng Panginoon. That's resurrection. Tayo naman, we will be changed in a twinkling of an eye. In a moment, tayo rapture, yung ating mortal na katawan, magiging immortal. Yung mga patay, yung corrupted bodies nila, corruptible bodies, will become incorruptible. Yan yung glorified body. And so we shall be with the Lord forever. No? We shall meet the Lord in the air, and so we shall be with the Lord forever. Yung rapture, unang-una, it's a rescue. The Lord will rescue us prior to the 7 years tribulation period. Kukunin niya tayo. And when we have left the world, and when we have left the earth, then magyayari na yung hapon ng Panginoon dito sa It's a rescue. Pangalawa,
It's a reception. Because sabi ng Panginoon, I will come again and receive you unto myself. So that where I am, there will you be also. Pangatlo, yung rapture, it's a grand reunion. Yung mga naunang namatay, makakasama natin. No? Mga namatay, yung mga buhay, lahat na nananampalataya sa Panginoon sa Kristo, sama-sama. So, yung kamatayan, hindi huli ang lahat. In fact, yung kamatayan, malaking pakinabang para sa akin. Bakit? Dahil sabi sa Bible, for me to live is Christ, and to die is gain. Pag tayo namatay, hindi na tayo mag-disturb ng mga tribulations sa mundo tayo. Tayo na ay nasa piling ng Panginoong Yesu Cristo. Sa grand reunion, eternal paradise, kaya in my Father's house, o kaya yung tinatawag po na third heaven, kaya yung tinatawag ni Luke chapter 16 na bosom of Abraham. Lahat ito ay magkakapareho. Na tayo ay naroon sa piling ng Panginoon sa Kristo, and so we shall be with the Lord forever. Kaya mahalaga, sapagkat yung pagdating ng Panginoon sa Kristo, it's imminent. We're not waiting for anything to happen, for it to come. It will happen anytime. Ang mahalaga ay natin tayo. Walang nakakaalam yung eksaktong oras, eksaktong date, eksaktong taon kung kailan darating ang Panginoon. Lahat ng mga nag-set ng date patungkol sa pagdating ng Panginoon, lahat ng nagpapayag. Sabi nga ng isang preacher, sabi niya, kung meron mag-set ng date, papahiya siya ng Panginoon. Papahiya siya ng Panginoon. Because sinabi niya, wala makakalam na sino man matungkol sa pag-set ng date sapagkat ang Ama ang magtatakda at ang Anak ang magsasagawa nito. Ano kaya po yung oras na? Ano kaya pagka halimbawa lang, hindi ko na sinasabi, pagkat wala na nakakalang pinag-artik ko. Halimbawa, darating ang Panginoon, ng 6 o'clock, ngayong gabi. Meron ka bang babaguhin sa buhay? Sige, i-repeat ko ang buhay ko. Kung darating ang Panginoon ngayon, meron ba akong babaguhin sa aking buhay? Pag meron kang babaguhin sa buhay, hindi ka pa rin. Sabi ng Bible, be ready, sabi ng Panginoon, no? Be ready. For the Son of Man will come at a time that you think not. The coming of the Son of Man is likened to the days of Noah. That men were drinking, eating, marrying, or being given to marriage until the day that the flood came, and no one knew. Hindi nila paghandaan. They were not listening to the preaching of Noah, while Noah preached for a period of 120 days. Wala, hindi nila pinakita. Kaya sabi lang po, be ready, be prepared. For the coming of the Son of Man, no one will know, and when you think He will not come, He will come, like a thief in the night.
Kaya, ready ba tayo? Or, meron pa bang papatuloy natin sa ating buhay? Kung alam natin na darating na ang Panginoon. Meron magandang paraan para tayo laging ready. Doon sa 1 John chapter 2, I think that's verse 6. Sabi ni Apostle John dito ay, "My little children, abide in the Lord, so that we shall have confidence and not be ashamed before Him when the Lord comes again." Kasi mananatili tayo kay Jesus. Hindi tayo alis sa Kanya. Ito yung sinasabi ng Panginoon Kristo, "Abide in me, and I will abide in you." Ito yung panahon na hindi tayo alis kay Jesus. Kailan pa? Ano yung sabihin hindi tayo alis? Ibig sabihin, tayo ay buhay alang-alang sa Panginoon Kristo. Hindi tayo gagawa ng labag sa Panginoon Kristo. We should be able to walk circumspectly. Circumspectly, i-evaluate mo lahat ng mga nakapaligid sa iyo. Lahat ng gagawin mo, anong ibubuhan doon, anong kahulugan doon. Kapag yan ay magbigay ng kahiyan sa Panginoon, pag yan ay magbigay ng kalulungan ng Panginoon, gawin mo yan. That's the reason why the Bible says, whatever you do it heartily as unto the Lord and not as unto men. For of the Lord you shall receive a reward of inheritance. For you serve the Lord Jesus Christ. Ang ating mamanahin sa Panginoon, pag tayo ay nabuhay para sa Kanya, ay kaligtasan, buhay ng kalagagan, at kalawatihan, magpakailan ng gusto ng Panginoon, He will receive us unto Himself, so that where He is, there we shall be also. Bakit? Dahil doon sa kanyang kinanaranyan, puspos ng kalawatihan ng Panginoon. And doon sa John chapter 17, verse 25, sabi ng Panginoon, panalangin niya para sa mga mananampalataya. Father, all that Thou hast given me, be with me where I am. Why? That they may behold my glory which Thou hast given me before the foundation of the world. For Thou lovest me before the foundation of the world. Isasama tayo sa kanyang kalawatihan. Ano man ang pinakamagandang nakita mo sa sanlibutan na ito, that will be nothing compared to the glory of the Lord Jesus Christ. Yan tayo sasama ng Panginoon. Kaya, paghanda natin ito, because by the time we have gone away from this world of tribulation, in the world you shall have tribulation, sabi ng Panginoon, but in me you shall have peace. Be of good cheer, for I am overcome. Itong sa dito na tayo ng puno ng kapigatian, alisin tayo ng Panginoon dito upang kasama niya tayo sa kanyang kalawatihan ng pakailan naman. Hindi ko alam kung naniniwala kayo. Hindi ko makalimutan yung sabi ni Rep. Dapat sa dito, isa kami. Ano nasasarabi natin ang ating Lord? Are we, do we really believe the Lord Jesus Christ? Amen. And are we ready for His coming? Amen. Makikita natin yung ating mga buha sa lamin. Dahil mirrors do not lie. When it's a building, they don't lie. Makikita natin. Siya natin sa ating mga sarili.
ba ay naniniwala si Jesus ang buhay na walang hanggan? Siya ang aking kaligtasan. Siya na parito sa lupang ito upang iligtas ako. Ganun siya, ganun ako kamahal sa kanya. Na ibinayad niya kanyang buhay para maligtas ako. At pagkatapos nun ay babalikan niya ako at sasalo niya ako sa kanyang kalwalatian. Buhay na walang hanggan. What an immensely eternal gift is that. Walang makakabigay sino man sa atin ito. Hindi mo mapresyuhan yung dulot ng Panginoon sa Kristo na yun. Sapagkat siya naman makapagbibigay sa atin. Kailangan gusto tumanggap ng ganyan na blessing ng Panginoon ay nilito na tumayo ngayon at tayo mabukas sa isang panahon. Tignan niyo, yung lahat ng mga tumayo, dapat nakita tayo sa grand reunion ng ating Panginoon sa Kristo. Ngayon mo ay hindi yung mga bakit? Hindi ito rin ba? Kaya, bakit nasaan ito? So, let's try our best to be a member of the grand reunion. Yung umanan sa buhay, no? Dapat may pagsapatay sa Panginoon sa Kristo. Kahit sila'y mauna, kita pa rin. May pag-asa tayo. We are not ignorant of the mystery of the rapture, mystery of the resurrection. We are not sorrowful that others have gone ahead of us. Because we have that hope that all of us will see again the presence, the eternal presence of our Lord Jesus Christ. Tayo manalangin. Salamat po, Lord Jesus. Sapagkat bawat isa sa amin ay merong pangako, merong pag-asa na yung itinangako, Panginoon, sa bawat isa na sumasampalataya sa iyo, nagtalaga ng buhay sa iyo, sumunod sa iyo, Panginoon Jesucristo, upang kami po ay mabubuhay para sa iyo. So that when we live for Christ, then death becomes a gain. Because Lord, we know that you've given us salvation, you've given us eternal life, and you will share with us your eternal glory. Lord, hindi po sapat ang aming pasasalamat sa walang hanggang dakilang mayaman na pagpapala na ito namin. But we can say, Lord Jesus, we love you. We can say, Lord Jesus, thank you, Lord Jesus. Di namin mapapagpayan ang ginawa mo sa amin. But if you've given your all for us, we can give also our all for you. Upang kami po ay makabilang sa mga tinawag na all for Jesus. And so we just commit everything to you, Lord Jesus. Because just like what Paul said, I know in hope I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against judgment day. So Lord, tuloy mo kaming akayin sa iyong landas ng katwiran upang lagi po kaming handa sa iyong muling pagbabalik.